To help us break these down, we're joined by political analyst, the Dalai Llamas himself, Ronald Llamas. Good morning. Thank you for joining us again on Morning Matters. Good morning. Pauline, Angela, pasensya na. Grabe traffic. Di ka na naman umabot. Grabe isang sa bahay, 30 eh. Hanggang ngayon, nandito pa ako. Oh, wow. Well, we Okay, appreciate you yeah. joining us via Zoom. All right. So it's week 7, day 16 of the impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. But before we move on to day 16, what do you feel are the most important highlights from the previous week that the prosecution need to build on and that the defense need to focus on also? Well, this could be the most dramatic in relation to the second article of impeachment, which will be discussed or opened this week. Because the disbursing officers themselves will be the witnesses. The ones who allegedly or are supposed to give the funds for use for the whatever intelligence and confidential plan the Vice President may have. So, yan yung drama this week. Kaya, on this article, baka ito yung pinaka-dramatic. Hanggang Wednesday. Actually, last week, sinet na yung predicate for this week. Dahil alam na natin yung mga 6 cases na yun. Tatagal na natin yung dati pa. Alam na natin yung notice of disallowance. Pero ang ginawa last week ay mas construct yung notice of disallowance. Halimbawa, nalaman natin na humingi pala ng budget. Sumubok palang mag-reimburse yung Office of the Vice President dun sa expenses nila bago nila nakuha yung budget. Which means, hindi nila binasa yung circular, governing the confidential fund. Dalawa, marami silang pinaggamitan na bawal, na hindi pwedeng gamitin. So yun yung nakita natin last week na hindi pa natin alam before. Sinubukan yung kanilang mga defense lawyer senators na butasin yung mga witnesses last week, pero nahirapan sila. Dibawa, medyo napahiya si Amy Marcos nung ginipil niya yung COA witness regarding dun sa hindi ba dapat responsible dyan yung disbursing officer. Sabi ng COA, hindi. Dahil every step of the way, yan ay may approval ng head of office, ng Vice President. Huh? So medyo nadagdagan yung alam natin dito sa confidential fund, especially sa notice of disallowance at yung mga suspicious names last week. Well, Sec Ronald, ako naman, do you believe that today also is a crucial test for the impeachment court as they are set to rule for the issue on subjudicial rule at saka proper court decorum? And what happens if, let's say for example, si presiding officer Chis Escudero only decides on prosecution, diba? Against the prosecution, given there are lapses on the side of senator judges, yung splice video ng isang senator judge, and of course yung recent statement ni Vice President Sara Duterte na other legal luminaries would say na it is a direct attack on the impeachment court. Well, tama ka, Angela. Sabi yung presiding judge, nag-implement yung rules on the proper conduct today. Pero duda ako kung isa-sakto yung kahit trabaho naman talaga ng... Oo. Sec Ronald, okay. Let me stop you there. Oo, medyo po Nasa yung... tunnel yata siya. Oo, medyo magulo po yung signal. Sayang naman at alam ko very important yung magiging opinion mo pagdating dito sa issue na ito. But let us try it again. Sec Ronald. Yeah. Sorry dumaan ako sa underpass eh. Very good. Okay. Well, the presiding judge will definitely make his framework for the proper decorum ng prosecution at saka defense.
I doubt kung isa-sanction niya yung prosecution sa kanilang conduct. Dahil trabaho naman talaga ng prosecution na maging prosecution, na maging one-sided. No? Nasa battle sila, nasa gitna sila. Ang dapat kontrolin ng presiding judge are the senator judges who are supposed to be neutral. No, yun yung dapat nang bigyan ng proper decorum. Dahil very clear naman, lahat ng tao, some of the senator judges are lawyering for the accused. So baka dun siya kailangan mag-ayos ng proper decorum, no? Dahil yung sa prosecution, trabaho nila yun eh. Trabaho nila to prosecute, trabaho nila na atakihin yung akusado, at dahil nasa gitna sila ng isang gera, no, ay maraming mga marami talagang lapses in decorum, no? Pero ang dapat kontrolin ng presiding judge are the senator judges themselves. Pero Sir Ronald, what should the public make of the tension between the prosecution and defense dun sa naging back and forth ni Attorney Capuna and ni Attorney Christine Ferrer? Can we expect more of that, yung ganong tensionadong sagutan sa loob ng impeachment court? Well, siyempre kailangan may limits yung bakbakan dun sa impeachment court. Dapat wala namang lalampas. Halimbawa, yung mga murahan, definitely bawal yan. Pero ganun talaga ang impeachment trial. No, you're in the middle of not only a judicial battle, you're in the middle of a political battle. No? Tapos, syempre gusto mo na yung tao ay manood. Dahil maraming mga tao nung past 3 weeks nagsa-sign off na. So yung mga joke na I will give you a spanking, yung mga statement na magkukuhan pa ako, manonood pa ako ng Odyssey. No? Kaya bilisan na natin yung pag-discuss sa mga kwan. At tingin ko nagkukuhan yan. Positive yan para sa audience. Hindi sila nabobore. No? Hindi sila nabobore. Of course, again, sinasabi ko, kailangan may limits yung bakbakan. Pero wag natin kalimutan, it's a battle. A judicial and a political battle. So yung conduct nila ay batay doon. Sir Ronald, if I can just build off of Angela's question a while ago, kasi she mentioned it na rin na the prosecution side has also said na if you're going to make a ruling on sub judice and people saying, making statements about the case, dapat din daw sabihan si Vice President Sara Duterte because she's also made statements that may have cast doubts on the integrity of the impeachment court. But with regards to the presiding officer, is that within his jurisdiction? Kaya ba niyang pagsabihan ang Vice President? At dapat ba niyang pagsabihan? Well, lalabas yan na parang suggestion. No? Suggestion. Yun ang lalabas dyan. Pero very powerful yung suggestion na yon. Dahil papanoorin niya ng mga tao eh. No? So, kung yung akusado ay hindi ginagawa yung proper decorum o yung lalampas doon sa rules ng impeachment court like subjudicial issues, then kahit pwedeng i-ignore ng Vice President yon. The very fact na siya yung impeachment ay nasa impeachment court ay fundamental yon. Kaya yung kung papagalitan siya ng presiding judge, pwede niyang tanggapin yon, pero pwede rin niyang hindi tanggapin. No? So, para sa akusado, it is just a suggestion. Kung sakaling maglalabas ng posisyon yung presiding judge. Well, Sir Ronald, alam ko marami kang mga information na kukuha sa iba't ibang mga paraan, ano? Pero I wanna ask if you were able to, kumbaga, na may nakuha ka rin bang impormasyon doon sa sinasabi nilang nagre-request ang opisina or si mismong Vice President Sara Duterte ng meeting with the President himself to talk about resignation and, coexisting, yung tinatawag nila sa law term na modus vivendi. Have you heard about it? Fake news yun. Fake news yun. No? Too much water under the bridge. Tapos na yun. No? Siguro, nangyari yun mga 2-3 years ago. Pero ngayon, wala na yun.
So, yung ganyang balita, fake news na yan. Especially resignation. Pag nag-resign ang Vice President, kakasuhan kagad siya ng mga non-bailable charges. Yes. Oo. So, hindi niya gagawin yun. Hindi niya gagawin yun. No, yung talks para mag-modus vivendi, hindi rin totoo yun. No? Sobrang dami ng kwan ang nangyari para gawin yun. Pero Sir Ronald, anong basa nyo dito sa posisyon din ng administrasyon? Ano? Because as we know, meron na rin yung grave threats complaint na sinampa ng Justice Department. So is this the Marcos camp sort of throwing na all its cards, talagang lahat na ng bala na pwede niyang ilabas dyan laban kay Vice President Sara Duterte ay ginagawa na niya? Well, dahil nga ito ay isang existential battle, lahat gagawin na rito eh. Dahil existence mo at existence niya ang nakataya. So, lahat ibabato mo na, even the kitchen sink sa iyong kalaban. No? So, hindi na sila masyadong concerned kung anong tingin ng mga tao. Mas ang concern nila ay ano ba yung best strategy para madurog yung kanilang kalaban at sila ay mag-survive. Dahil kung ano to survival fight na ito eh. Ngayon ako nakakita ng ganitong klase na existential battle in my 48 years in politics. Well, Sir Ronald, we've heard from the prosecution side once again, no? Si Congressman Ace Barbers, he called out the contradiction on Vice President Sara's, statements before, saying na she would face charges in the proper forum, but now she's still refusing to appear before the impeachment court. Again, she's not required, she's represented by her counsel, but what do you think this discussion should be about on whether or not she should appear in front of the impeachment court? Well, sa calculation nila, it will be a disaster kung haharap si Sara dito sa impeachment court. I doubt kung masasagot niya on her own, itong mga charges na ito. Halimbawa, grave threats. Ipapalabas lang na ipapalabas yung video eh. No, durog na siya ron eh. No? Itong confidential fund. Uulit-ulitin lang yung notice of disallowance na pinapasoli sa kanya yung pera. Na almost final na yan kahit nagsampa sila sa Supreme Court. No? So, I doubt kung haharap siya. Dahil tingin ko malinaw na kanilang calculation na it will be disastrous for her kung siya ay haharap. Iba pa yung kay Chief Justice Corona. No? Siyempre, Chief Justice ka, kaya mo harapin itong mga charges sa iyo. Pero si Sara, na pinagmamalaki nila nakakuha ng 80 sa bar exams, I doubt kung kakayanin niya legally as well as politically, judicially, no, technically, itong trial na ito kung haharap siya. Although, lagi niyang pinagmamalaki ay magkakaroon ng bloodbath. No? Pero yung pinakamalapit na sa bloodbath dito ay yung kanyang tula na Invictus nung dumalo siya sa press con sa Senate for 11 seconds. So, I doubt kung haharap siya. Well, Sec, I want to ask you also about budget, budget season na naman. And Yes. last week, pinag-usapan na nga yung leadership funds nung 2024 until 2025. So, ang sinasabi nga nila, Filipinos can no longer take lawmakers' promise on transparency at face value. But at this point, ano po ba yung mga dapat tignan, scrutinize sa mga kababayan po natin pagdating sa budget ngayong 2027? Kasi supposedly, sabi nila, there's no lump sum already or wala na yung mga tulad yan, yung mga leadership funds or mga pork barrel. Mukhang marami pa rin mga allocables dito sa budget na ito. Pero mas yung problema sa budget, yung kabuuan niya. Nag-increase yung budget to 7.2 trillion habang yung ating growth rate ay patuloy na bumababa sa 2.3% at mukhang bababa pa. No? Ikalawa, yung ating peso ay nasa pinakamababang level. No? 60 na yata no? To the dollars. So, anong problema dyan? Kailangan natin, ibig sabihin, malaki yung deficit. Yung kinikita natin para gastusin dito sa budget ay hindi makahabol. So, yung deficit ay lumalaki. No? Lalo na bagsak yung ating growth rate. So, kailangan natin mangutang ng malaki para bayaran itong deficit.
Ang problema, yung value ng ating peso, no, yung pambayad natin diyan ay nasa lowest. Tapos yung pagpapautang ngayon ay mas mahirap dahil sa isang global crisis, dahil sa Iran war. So, ang problema diyan ay yung pagbayad ng utang, ang laki ng bawas niyan sa national budget. Halimbawa, itong national budget na ito, almost 1 trillion yung debt servicing. Tapos yung debt to GDP natin ay one of the highest ngayon. 65-66% to GDP. No? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Halimbawa, ng panahon ni Pinoy ay less than 40 yan. No? So maganda yung management ng ating debt noon. Ngayon ay medyo critical, medyo grabe. Kaya parang may contradiction dito sa palaki na national budget, tapos yung paliit na growth rate at palaking deficit. Hindi ko alam kung paano yan babayaran. No? Hindi ko alam kung paano nila i-manage yung debt sa ganyang klaseng sitwasyon. Although desperate sila eh. Kinakailangan nilang mangutang ng mangutang kung saan mas mataas ang interest rates at kung saan mas mababa yung value ng peso. No? So parang ang hirap i-manage ng ganyang budget in relation sa mga bagong utang at sa pabagsak ng growth targets ng gobyerno. Okay, but Sir Ronald, aside from the budget, I also wanted to ask about the 2028 presidential race because last Friday, President Marcos gave a pretty strong statement that was pregnant with meaning. Sabi niya that he would support a candidate that would continue his administration's anti-corruption campaign. So two questions, Sir Ronald. Tingin niyo po ba may kausap na po ang Pangulo or sino kaya ang posible niyang ma-endorso? And second, how potent is the endorsement power of President Bongbong Marcos for 2028? I'm sure may naiisip na siya. Whether sila ay nasa formal negotiations, I doubt it. Pero meron na siyang naiisip kung sino susuportahin niya. No? Nagsisimula na siya magsuot ng pink na medyas. No? So that person's loss kung sino yung kanyang gusto na anti-corruption icon. No? Pero doon sa ikalawang tanong mo, I doubt kung ganito yung kanyang approval rating, magiging value added yung kanyang endorsement. Kung yan ay tataas, pwede. Pero kung halimbawa, 1% lang yung kanyang net positive approval rating, then kailangan pang pataasin yan. Maganda from his vantage point dahil tumaas by 15% dito sa latest SWS survey. From negative 14 to positive 1. So, napigilan nila yung pagdausdos, yung pagbagsak, yung kanyang approval rating. Pero marami pang kailangan gawin para yan ay tumaas, para yung kanyang endorsement power ay tumaas din. No? So, meron kang 2 years. Medyo alaki ng problema sa economy. No? Tapos yung kalaban mo ay malakas pa rin yung approval rating. So, kung gusto mong manalo yung kandidato mo, at this point, ay magdalawang isip ka na i-endorse siya. Dahil yung endorsement mo may not be a value added. For now. No? Pero kung tataas yung kanyang approval rating, then it can be a value added. Isa pang value added na supporting a candidate ay machinery. No? Yun yung isang hihingin ng kahit sino na i-endorse niya. No? So, yun. Mahalaga ay ano yung kanyang value added doon sa kanyang i-endorse. At this point, hindi ganun kalaki. Well, Sir Ronald, there was a recent survey na statistical tie or actually may konting edge yung tandem ni Leni Robredo and Raffy Tulfo. But Mayor Leni has so far expressed no interest in running for a national position. Do you think this tandem is possible? Yes. I think a tandem of Robredo, Tulfo, not necessarily si Raffy Tulfo, could be Erwin, dahil kahit matalo sa Erwin, senador pa rin siya, is possible. Of course, para sa mga Duterte, panic time ito. Dahil statistically tied sila at medyo lamang yung ganun tandem kumpara sa tandem ni Sara at saka ni Amy. Although,
ang possible tandem is Sara at saka Robin, not Amy, no? So, di ba panic time sa kanila dahil precisely nga, sabi nyo, hindi pa nga nag-a-announce eh. Ang sabi nga, no eh. Pero mataas pa rin sila. Paano pa pag nagsabi sila na tatakbo sila? Kung sakali, later this year. Oh. So, panic time yan para sa mga Duterte na sila yung nag-announce much earlier, pero tayo sila dun sa nagsasabing hindi tatakbo. Medyo disastrous yan kung hindi nila mababago yung kanilang narrative at campaign strategy. Sec Ronald, I wanna touch up lang doon sa sinabi mo kanina na yung tungkol sa pagsusuot ng pink medyas. No? Are we gonna be expecting an alliance between the Marcoses and the Pinks and the Yellows? Because ano na ang sasabihin ng mga supporters na may ayaw kay Duterte at hindi din naman din gusto si Marcos? And of course, yung sinasabi nila na the Dilaws or the Pinks ran after the banner na never again. Tapos all of a sudden, merong parang joint forces na mangyayari. So, what's your take on that? I doubt if there's going to be an alliance. Dahil na medyo antagonistic yung base ng pareho. Yung Marcos base at saka yung Pink base. Ang pwedeng gawin ay isa lamang ang kandidato. Not necessarily an alliance or a coalition. Ang magiging mangyayari dyan ay wala nang ibang papatakbuhin. Isa na lang. Kung hindi may impeach si Sara, tingin ko lahat mag-unite para sa isang kandidato na lang. Whether that will be a formal coalition, I doubt it very much. Dahil nga, sabi nyo, it will antagonize both base. So, ang pinaka magiging suporta na nila ay huwag magpatakbo. So, ang mangyayari diyan, kung isa lang ang kandidato, then there is an unofficial recognition, unofficial support, sa isang kandidato labang kay Sara. But it won't be a formal coalition. Oo. Lalo pa ngayon, may usapin pa na sinabi ni PBBM na there's no ill-gotten wealth. Of course, that's a different issue. But of course, alam na natin yung kaakibat ng issue na yan. Anyway, so there's no go ahead, Sec. Yeah, kaya nga, correct yung sinabi mo, Angela. It will be a burden on the candidate for now kung magkakaroon ng formal coalition or formal support. It will be informal in the form na walang ibang kandidato. Yun, ako na yun. Pregnant with meaning na yun. Kung walang papatakbuhin ng gobyerno, at kahit wala silang openly susuportahan, malinaw yung mensahe. Ako naman, Sir Ronald, I'm curious about what exactly comes with an endorsement of the administration. Kasi 2 weeks ago sa inyong programa, nagkaroon kayo ng exclusive na pasabog while talking to the presidential son, Congressman Sandro Marcos, where he said na when they were seeking the endorsement of the then administration of the Dutertes, maraming mga hiningi in exchange for that endorsement, right? Yung Senate presidency, House speakership, ganyan. Tingin nyo ba ganun pa rin yung case sa 2028? Yes, in the real world, marami talagang quid pro quo. Maraming mga negotiations. Pero most of the time, most of those negotiations hindi naman na-deliver. Dahil kung lang yan parang katulad dito, usapan lang natin. Hindi naman yan affidavit na merong na notarized. Wala namang ganun dyan So, pag yung nanalo, depende kung sino yung nanalo, ay pwede niyang talikuran yung mga negotiations na yon. Dahil hindi naman yun official At ang tingin ko, that isn't lost on the Marcoses. Pero malinaw kasi sa 2028, yung kanilang mortal na kaaway, si Sara Duterte, pag nanalo yan, talagang uubusin sila, dudurugin sila, politically and possibly physically. Kaya they have to choose somebody na hindi gagawin yon. Na hindi silang illusion na yung mga mane-negotiate nila, they will try. They will negotiate for protection, they will negotiate for positions, they will negotiate
for an alliance after winning. But I doubt kung yung mga negotiations na yan ay kayang i-implement. Katulad nga ng sinabi mismo ni Sandro. Ang daming negotiations, ang daming nilang inuohan, pero sa dulo, wala namang natupad. Kaya nga nangyari itong destruction ng unity. Kaya nga nangyari itong unprecedented existential battle between the Marcoses and the Dutertes. Dahil ang tingin ng mga Duterte, hindi ginawa ng Marcoses yung kanilang mga agreement. Tingin naman ng Marcos, bakit namin gagawin? Ang nakataya na ngayon ay yung aming government, kung paano kami hahatulan ng bansa. So, yes, magpapatuloy yung mga negotiations na yan, mangyayari yan, pero I doubt kung may implement yung mga negotiations na yan. Well, Sir Ronald, as we head into week 7 of the impeachment trial, no, ang dami kasing nangyayari from the DOJ, the grave threats case. Aside from the ongoing impeachment trial, we're also expecting the ruling on the sub judice rule regarding for both parties, the arguments between the councils. Although I think medyo naging okay na siya because we just saw sa live feed ng Senate na magkausap si Attorney Kapunan and Attorney Ferrer and Attorney Poa. But aside from that, the senator judges quote-unquote lawyering for their sides. What does the public need to focus on the most as we continue watching the impeachment trial? Well, ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, lumalabas na yung laman ng narrative. Yung dating mga piatos narratives, nagiging konkreto na lahat ng mga fictitious names. So, ikalawa, yung laman, halimbawa ng Notice of Disallowance, yung laman ng Circular 2015-01, yung mga laman niyaan ay patuloy na lalabas. At nangangalahati pa lang tayo, baka wala pa nga eh. Dahil yung mga susunod na articles ay also very compelling. Bribery at saka unexplained wealth. So dapat tignan ng mga tao yung laman, yung substance nitong mga articles na ito. At yun din yung trabaho ng prosecution. Yun din ang trabaho ng mga abogado na talagang i-deconstruct, talagang tilad-tila rin yung laman nitong mga articles na ito. At at this point, medyo nakakalamang yung prosecution. No? At ang atake ng defense ay hindi masyadong effective. Kung magpapatuloy yung ganyang klaseng strategy nila. Well, moving over to another Senator Judge rather, si Senator Loren Legarda. What is your take on that? Na pag-alis po nila sa bansa, kasama po yung kanyang anak na si Congressman Leandro De Viste. Do you have any information? Nasaan sila? Go ahead po. Yeah. Well, ang Europe naman kasi parang isang bansa yan. Pwede ka naman maglabierda yan. Pwede ka naman mag-ikot-ikot eh. Pero for now, nasa France sila. At alam din naman natin kung sino yung nasa France. Si Saldico. Hindi ko naman sinasabi na nakakapi sila ron, no? Pero parehas sila na nasa isang lugar, sa Paris. Ikalawa, duda ako kung babalik si Loren. No? Nakita niya na yung pinakamaangas, pinakakinakatakutan sa Senado, aside kay Senator Ping Lacson, si Marcoleta, ay nakulong. Ibig sabihin, kung si Marcoleta ay nakulong, posible na siya rin ay makulong. Lalo na, seryoso yung kaso niya na mismo yung ombudsman ang nagsabi. Lander, no? Na tatlo yung mahalagang elemento para sa ombudsman. Yung conflict of interest approval ng franchise, yung non-delivery ng promisa ng franchise, at yung pagbenta ng franchise. No? So, medyo seryoso yan. I think Loren will never risk even a single day in jail. Hindi niya i-risk yun na siya ay nasa loob ng kulungan na may mga rehas. No? Kaya mas mabuti na umalis siya. Yung kanyang sick leave, hindi totoo yun. No? Hindi totoo yun. Kaya nga marami na akong kapustahan eh. Kung babalik si Loren o hindi. Medyo nangolekta na ako ng dalawa. Okay. Sige. Pag-uusapan pa natin yung issue na yan pagbalik natin. But for the meantime,
Cheska? Okay, so one more question na before we let you go, Sir Ronald. What about si Senator Alan Peter Cayetano? Kasi ngayon talagang ramdam natin yung absence niya, no? Because for weeks, talagang, di ba, lagi siyang nagmamanifest, nagla-live, pero ngayon, silence. So, what should we make of that? Pati na rin yung allegedly pag-hostage niya nung membership ng mga committee. Tingin ko ay nararamdaman ni Alan yung kanyang political mortality as never before. Yung mga kaso, hindi naman laban sa kanya, kundi laban dun sa whoever ang nag-facilitate at kumuha ng kickbacks dito sa mga ghost projects sa Taguig na dumadami, mahigit 20 na. No? Yung nabubungkal ng office ni Senator Ping Lacson at yung ombudsman, tingin ko ay naghahanda si Alan Peter sa possible na charges ng plunder laban sa kanya. Kahit hindi pa naman siya directly linked dito sa mga ghost projects na ito, malinaw na para kay Senator Ping Lacson, siya yung facilitate ng insertions, billions of insertions para sa mga project na yan. Kahit hindi naman siya nalilink dun sa illegal na reclamation sa Taguig, hindi naman mangyayari yon nang walang approval ng local government. So, nagsisimulang mag-pile up yung possible cases laban sa kanya. Kaya I'm sure, at the minimum, naghahanda siya dyan. Minimit niya yung kanyang mga abogado, minimit niya yung kanyang mga public relations officer para ayusin yung narrative, no? At sabi nga ni Senator Ping Lacson, ay nagsasend siya ng feelers to negotiate. So, tingin ko magpapatuloy yung medyo pagtigil o pagbawas ng kanyang online selling at yung kanyang attendance dyan sa Senado. Tingin ko magpapatuloy yan dahil sa kalaki ng kanyang mga problema. Right. All right. Thank you so much, political analyst Ronald Llamas. We appreciate you still trying to make your way to the studio. Hopefully, next time, face-to-face na tayo.